Nangaliwa ang asawa ko. Ano Mm. ang gagawin ko? Please choose my letter so I can hear your advice. My wife and I have been together for 9 years and this is the first time this happened. Well, sa pagkakaalam ko, laking gulat ko. As in, sobra kasi hindi ko naman inaakala o nararamdaman na kayang gawin sa akin ng asawa ko ito. Pero ayun nga, she confessed one day that she had an affair with an older guy from her office. To my disgust, kamukha pa nung guy yung 4th grade math teacher ko na gusto kong sipain sa mukha. Bad trip, di ba? Ano to? Prank? Pucha talaga. Well, ayun nga, umamin siya na nakipag-sex siya sa iba. She said, she's just confused at ako pa ang sinisisi niya. When I asked her kung ano ang dahilan, kung ano ang pagkukulang ko, which I do believe wala dahil I provide her with everything. Sinabi niya sa akin na I never made her happy in bed. Ah. Ha? 9 na taon. 9 na taon na kami at ito ang sasabihin niya sa akin na dahilan. According to her, never daw siyang naka-experience ng orgasm sa akin since mag-boyfriend and girlfriend kami. She decided to overlook this daw dahil mahal naman niya ako. Kaso, with this guy, hindi daw niya naiwasan yung advances nung mokong na yun dahil na rin sa problema niya sa aming dalawa. Ang goal lang naman daw niya was to have sex with the guy and hopefully fill the void na hindi ko raw mabigay sa kanya. Kaso ayun, when she felt that thing na hindi raw niya nakuha sa akin, nadala na raw siya sa nararamdaman niya. The reason daw why she told me about it was tapos na raw sila nung lalaki. Nag-break na daw sila pero she admitted na she still loves him. Ano raw? Hanggang ngayon, naguguluhan ako sa nangyayari, sa mga paliwanag niya, sa sinasabi niyang mahal pa raw niya yung isa. To think na hanggang ngayon, ayaw niyang umalis ng bahay namin. Of course, I stood my ground. Ako ang nagpagawa ng bahay, siya yung nagloko, siya yung umalis. Tama lang naman to, di ba? Oo, aaminin ko na mahal ko pa siya. But the feeling is slowly slipping away. Parang hourglass. Parang kandila na unti-unti nang nauupos. I don't know what to think anymore. Like I said, sa umpisa ng letter ko, please help me. What should I do? What is the right thing to do? Diyos ko, Lord. Salamat sa pagbasa at sa inyong magiging payo. Nagmamahal na ka-feeling, Ben. Asan yung music? Ito. Iniintay ko yung music. Ay wala nang halaga pagkat sadyang mahal pa rin kita. Okay. Nilulutang. Napaghahalataan ang edad mo, papastan. Okay. Binagay ko doon sa sulat. Nilulok niya nang sinabi niya. Kasi mahal pa niya. So, ayan. Okay. Tingnan natin kung lulunukin nga ba ni Ben lahat ng sinabi niya dito sa payo natin, papastan. Ben, alam mo, maraming salamat sa sulat mo at maraming salamat na binigyan mo kami ng chance dito sa feelings na bigyan ka ng payo at tulungan ka sa pinagdaraanan mo ngayon. Okay, Ben, alam kong masakit yung pinagdaraanan mo kasi niloko ka ng asawa mo ng 9 na taon. Tapos,
syempre, isa rin yung tapak sa iyong pagkatao na sabihin niya sa iyong hindi siya natutuwa kapag nagsisex kayo at hindi mo siya napasaya sa sex. Eh, di ba, Papa Stan, isa yun sa mga narrative kung tawagin dito sa ating society, no, na ang mga lalaki dapat magaling sa sex o marunong makipag-sex. Kaya pag nasasabihan sila ng ganun, masakit talaga yon para sa kanila. Ngayon, Ben, siguro ang kailangan mong unang-unang isipin ay kung gusto mo pa bang ayusin ito kasama ng iyong asawa. Parang gusto mo, do you want to make your marriage work? Kasi pwede naman, Papa Stan. Madami namang mga mag-asawa, madami namang mga kinasal dyan, tapos nagkaroon ng affair, basta gusto nilang ayusin ang kanilang pag-aasawa, na aayos naman at nagiging masaya sila. Kung gusto mong, if you want to work on the marriage, then kailangan ay kausapin mo yung asawa mo at ikaw mismo, tanungin mo siya kung paano mo ba siya mapapasaya sa kama. Madami rin kasi, Papa Stan, dito sa atin, ano, usong-uso yun, na yung mga lalaki, iniisip nilang napapasayan nila yung mga babae sa kama, pero hindi naman talaga. At uso rin kasi na yung mga babae, nagfe-fake na lang. 'Di ba? Pati yun, pinifake. Binipeke na lang yung pagkasaya nila sa kama. Pero in reality, nadi-disappoint sila kasi hindi sila nasisiyahan. So siguro maigi, Ben, kapag nakapag-decide ka na ayusin mo itong iyong marriage with your wife, mag-usap kayo ng asawa nyo kung paano ba patutugunan itong problema nyo. And I would suggest na pumunta kayo sa isang professional. Punta kayo sa isang marriage counseling para ma-mediate kayong dalawa at tuloy-tuloy nang maging maayos kayong dalawa at sana ay mapasaya mo na rin siya sa kama. Alam mo, Ben, maraming salamat sa pinadala mong sulat dito sa programa namin at sinyer mo yung buong kwento. Alam mo, kami nakikidalamhati kami sa nangyayari sa'yo dahil masakit talaga na malaman from your wife na kinaliwa ka niya at hindi mo siya napapasaya sa kama. At mas masakit yung pinagpalit ka sa isang lalaking kamukha ng grade 4 math teacher mo na gusto mong sipain. Diba? Mas masakit yun eh. Yung kaaway mo sa eskwelahan, yun ang pinalit sa'yo. Pero tama naman sinabi ni Doc Rica, nasa sa inyo yan kung gusto nyong ayusin ito o hindi. Sabi mo, mahal mo pa yung misis mo. At the reason why ayaw umalis ng misis mo at umamin siya sa'yo is because mahal ka pa niya at gusto niyang ayusin ito. At kapag nag-usap kayo kung ano yung gusto niya tuwing kayo ay magtatalik, magawa mo para hindi ka na niya ipagpalit sa iba. Baka naman talaga, kasi kung ayaw na niya sa'yo aalis na yan sa bahay mo eh. Oo nga, ikaw nagpagawa, kaya lang conjugal property, mag-asawa pa rin kayo. Oo nga eh. Hindi mo siya pwedeng basta-basta paalisin. Hindi mo siya pwedeng itaboy unless magpaanal kayo tapos may kasulatan na sa iyo yung bahay, no? Pero sana mag-usap kayo kapag yung alam ko may lamat na yung yung samahan ninyo, pero time heals all wounds. Sana kapag hindi na mainit ang ulo nyo at hindi na masama ang loob nyo sa isa't isa, pag-usapan nyo ito. At sana, ngayon pa lang, tanungin mo na siya, ano bang gusto niya pagdating sa sexy time? Ano bang ginagawa ng damuhong lalaking yun na kamukha ng grade 4 math teacher mo na hindi mo ginagawa? Huwag mong tatanungin yun, Be. Huwag mong tatanungin yun. Baka ma-insecure. Wag.